P4. Ayan na yung P4 error. P4 error. Ito yung blinking ng ilaw. Mabilis. Natuloy-tuloy. Ayan. Nag-blink na ganyan, lalabas siya ng error ng P4. Ito. Ito yung board na naglalabas ng P4. So, ituturo namin sa inyo ni Lakay, step by step, ano ba yung problema ng P4 dito sa board na ito. Board! Ito yung board, no? Makakapagbatanggin nyo ako ngayon, ayan. Ari yung board na common na nagkakaroon ng problema na P4. So, hindi lang yung ganito, may iba-ibang design, lalabas yung error na P4. Ang brand ng board na ito is Coppel. So, marami na rin naman nakakagawa nito. Then, marami din ang hindi alam pa. Ito kasi, siyempre, sa amin, option namin, repair muna or replacement talaga. Dahil kung ang gusto nila is replacement na, i-replace natin. Pero kung low budget, sinasabi natin, o hindi kaya ng budget, proceed tayo sa repair. Pero usually talaga na-advise namin is replacement na pag kami mga ganyang problema. Ayun. So, ituturo na lang namin sa inyo kung paano gagawin yung P4 error. And bago natin umpisahan, shoutout muna doon sa may-ari nito. Tingnan natin. Ano pa pangalan pala nun? Leonard. Okay. Kay Sir Leonard Lumolho yato? Lumolo. Lumolo? Oo. Lumolo o Lumolho? Lumolho. Lumoho. Malayo pala to, no? Zamboanga del Sur. Okay, from Zamboanga del Sur pala to galing. Ayun, shout out kay Sir Leonard. Ayan. So, na-request niya na gawa na sana natin ang video din itong board. And pinadala niya pa from Zamboanga. Ayan. So, si Lakay ang magpapakita sa inyo kung paano natin gagawin itong board na ito. Ayan. Kasi sumasakit na yung mata ko talaga pagka nag-focus ako dito sa maliliit na spare parts. Okay, so umpisa natin. Ayan. So, start natin na gawin yung board. Ayan. So, focus na lang natin dito. Ayan. So, yung board na yan kasi, ano ito, kabisadong-kabisado na ni Lakay. Ayan. So, follow nyo yung kanyang page, Lakay Technician. Ayan. So, siya yung gumagawa na dito sa ating warehouse. So, sa kabila, ang gumagawa doon si Boss Arnel Baldonadi. Yun. Okay. So, ayan. Siyempre, kailangan natin kalasin ng heatsink dito sa area ng problema na to na ituturo namin. Kadalasan, ang problema niyan, ang P4 nandito sa section na yan, malapit sa IPM. Ayan. So, tingnan natin kung may focus natin. Kailangan may block? Okay na yan. Pwede na. Yan. So, direct to the point na itong gagawin ni Lakay. Kung saan manggagaling Alagyan ko para problema. Mahirap testerin pagka may ano pa siya coating. Ayan. Actually, kabisado na nila Lakay ito Yung P4, yung PO. Yung mga PO dati, may mga nailabas na tayo sa video. Yung iba na P4. So, ang P4, magkakaiba yan Hindi siya yung nung nilabas natin na nakaraan. So, madumi lang siya. Kaya naglabas ng P4. So, ito. Diba? Ang value niyan ay 100 ohms. Okay. So, yung resistor na chinek ni Lakay ay 100 ohms. Okay. Buo yan. Okay. Buo na ta. May nag-change value dyan. Oo, nag-change value. Ito. Yung isa. 99. Okay. Yan, medyo mataas. Ito mataas. Ang ba ang location ng resistor? ano to? Teka, palakay natin. Tingnan ko mapopocus natin. Linisan mo nga. Kapag pilinisan ko para makita nyo.
Nag-change value yung resistor na yan. Minsan nagno-normal yan. Kapag tinitester mo, madalas nag-change value yan. Ayan. Ito yung resistor R304, R306, R308. Ayan. So usually, nag-change value siya. Ayan yan. So minsan, pagka niresolder nyo yan, ininita nyo, bumabalik sa normal na resistance. Pero madalas, nagbabago-bago. Kaya, kapag nagkaroon ng change value, kahit alin dyan sa tatlong resistor na yan, R304, R306, and R308, maglalabas ng error yan. Either minsan PO, pero madalas yan P4. Itong section na to, P4 talagang ilalabas nila. Yan, problema na yan. So, meron kaming mga stock na resistor na, ayan, pina-stock na namin dito. Ito, 100 ohms. Yan. Anong value yan? 100 ohms. Yan. So, 100 ohms yan. Ganito. Maubusan ka na pala lang stock ha. Mayroon pa dyan. 100 are. Oh, okay. Ayan. Yan. Okay. 100 ohms yan. Ganyan siyang kaliliit na resistor. Online, pwede nyo siyang i-order. Pagka yun kasing ginamit yung ordinary resistor na ginagamit, ang magiging problem natin, mahirap ikabit kasi maliliit. So, dapat same din. Kapag ka naman bumunot ka doon sa mga board, minsan hindi mo siya matansya kung good pa ba o hindi. So, talagang bago ikakabit natin. Yan. So, kapag hindi nyo nakuha doon sa parts na yon na kinakabit ni Lakay, minsan may tama ang IPM IC. So, hindi rin minsan ganun ka-perfect na pag-repair talaga. Pero, ito yung mga possible. Ayan. Pa-focus lang natin ng konti. Yan, tanggal na. Ayan. Meron pang naiwan na isa. Ayan. Okay, malinis na na. Ayun. So, malinis na yan. Nakasampa natin. Ayan. So, pag nilinis natin, nagbo-blurred, no? Yun. R304, 306, 308. Yun. Okay. Then, isa-isang ikakabit. So, actually, madali lang naman siya. Kailangan lang medyo mahaba ang pasensya mo. At malinaw ang mata mo. So, sila kay talaga medyo tatlo ang mata nito eh. Kaya, ikakabit pa niya ng maayos. Ako kasi pagka naghihinang na ako nito, medyo masakit na yung mata ko. Ayaw kong ipwersa yung mata ko. Yun. Tingnan natin kung mapopokus natin na maganda. Yan. Medyo nagbablurred eh. Okay. So, ganito yung resistor na yan ah. Nakabalot siya ng ganito kapag binibili nyo online. Ayan. Ayan ah. 100 ohms. 100k. Tama ba? 100 ohms. 100 R. Okay, 100 R. 100 ohms ang ibig sabihin nito ha. Ayan. Ito yan. So, maliliit. Yan. Yan yung pinapa-stock natin dito. Yun. So, mahirap siya ikabit actually. Kapag sabi ko nga sa inyo, pag maiksi ang pasensya nyo sa pagkakabit nito, mahirap. Kasi sobrang liliit na siya. Kaya kita nyo. Teka, magpo-focus. Ayan o. Ayan. So, talagang nakatutok siya ng ganyan. Mas dadalian siyang magkabit ng ganito kaysa naka-monitor eh. Mas accurate yung ganito. Yan, mas nasisilip niya na maayos. Yun. So, ganito kahirap mag-repair ng mga board. Hindi naman siya ganun kasimple. Talagang ang puhunan yung mata. Dapat matalinaw. Magalaw na kamay ko. Kulang na sa practice.
So, ayan na yung naikabit na resistor. Focus lang natin para mas makita na maayos. Ayan na siya. So, yun na yung nakakabit ay bagong resistor. So, ayan. So, lilinisan na lang natin yung board. Ayan. Kakabitan natin ng bagong silicone at ilalapat ng maayos. Siyempre, kasama na yung pagki-cleaning lahat to. Pati yung mga paa ng IC, ililinis namin yan. Ayan. So, tandaan nyo ulit ha. R304, R306, and 308. Yan yung tatlo na yan. Then, kung mayroon namang iba, usually nandito rin lang sa area na ito. Kaya lang iisa-isahin nyo talaga yan. So, kapag ka sa power naman, usually, ito kasi yung driver. Yan, yung dalawang IC na yan. Nagkakaproblema din yan. Kapag ka nagka-short o kulang, shortage sa supply naman, usually dyan sa MOSFET and do sa driver, ang result naman niya is usually parang P1 pagka low voltage, naglo-low voltage, P1 naman usually nandito or minsan sa resistor din. Hindi siya pare-parehas na pwedeng panggalingan. Pero sa section ng problema, ang focus nyo lang IPM section and syempre power supply section. P1 is power supply, P4 is dito nanggagaling sa IPM section, IPM driver, IPM section. Ayan, okay? So i-assemble na lang natin. Ayan. So yung resistance dapat na makukuha natin ay yan, 99.1. So ibig sabihin yan is 100 ohms. Yan, 99 ohms. So yan, balance na siya. So kanina merong 102 tayo na nakuha and merong kulang. Ulitin mo nga, Lakay. Nag-high resistance kasi. Ayan. Ayan, 99. So pasok siya sa 99.1, 99.3. Ayan, halos 99 lahat. So 100 ohms siya. So yung ginamit na tester kasi it is yung ordinary tester lang na ginagamit natin. Pero usual, accurate naman siya. Ayan. So kapag ka nag-normal na yon na nakuha nyo, usually, aandar na yan kung walang tama yung IPM. So yun yung P4 na sinasabi natin na pwedeng panggalingan. Sa board naman siya. Ayan. So assemble na ni Lakay. So ayan. Magpapapicture tayo doon sa idol natin. Yun. Si Boss Lakay. Okay. So siya ang tirador ng board natin ngayon dito. Dahil busy tayo doon sa ginagawa nating bahay kubo. Kaya tingnan nyo itong mata ko, namumula kasi kanina nag-welding kami. Kaya ganito itsura nung mata ko. Tapos pagkahapon, ayan, nakakaligo. Kaya ngayon, gabi na. Nag-extra tayo dito sa ating bodega na mag-troubleshoot at mag-repair ng board dahil kulang na tayo doon sa pambili ng materialis. No? Wala naman nagpapautang sa atin. Ayan, so ginagawa namin modern bahay kubo. Sundan nyo pala doon sa aming page yung aming ginagawang modern bahay kubo. Habang medyo bakante tayo ng konti dahil wala naman tayong gaanong labas sa project, renewal ng permit. So inayos pa namin yung mga permit para makabalik tayo sa ating mga project. So sinamantala namin, gumawa kami ng bahay kubo. Yun. Okay, hinantay lang natin sila para matesting na yung board. So yan, so actual na i-check na natin dito. Paanda rin na muna natin. Ayan. Ayan. So, hindi na ako marunong maghawak ng camera. Oh. Ayun. So, antayin lang natin si Lakay magkabit ng board para mapaandar natin. Ang symptoms pala nito, 1, 2, 3, 3 times yan, Lakay, bago maglabas ng error. 4, oo. 3 times na andar, 3 times yan na andar, tapos bibirit siya, ang compressor, magbiminor, mamamatay. Bibirit, magbiminor, mamamatay. So, 3 beses yon na mangyayari. Then, kapag nakatatlong beses na siya, yun yung symptoms na pag hindi lumabas yung P4, madalas PO ang lalabas. Pero kadalasan yung ganong symptoms is P4, then yung ilaw ay magbi-blink ng mabilis. Yun. So titingnan natin yung board ulit. Ito yan. So ito yung observe natin kanina. Dito,
Yan. Kapag ka ang blink niyan is ganyan, mabagal, ibig sabihin normal yan. Normal pa siya. Kapag ka bumilis na ang blinking nitong light indicator natin ito, yan yung naglalabas na siya ng error. So ayan na, naka-actual na siya. Antayin na lang natin siyang umandar. Yan. So ito yung bodega namin. Medyo makalat na ulit kasi walang katulong gaano dito sila kay magligpit. May isa natatambakan. Ayan, tambak na ulit yung gagawin nila kay dito. 3 Daikin. Ayan. So shoutout pala sa mga veterano ng Daikin. Ito, may 3 Daikin na gawain dito na binagsak. Puro board issue ito. Daikin 2 HP 2.5 to. 2.5 yung mga model na yan. Ayan. So habang nag-aantay lang tayo din eh. Ayan. So umandar na siya. Usually ito, pag bumirit to, dapat pupunta siya sa magmi-minor siya. Then tuloy-tuloy na siya. Then ang ilaw, mapapansin nyo ang light indicator, kapag normal siya, pupunta siya sa steady. Yan, naka-steady na yung ilaw. Ayun. Okay. So sa ganito, ang andar niya, ayan, maandar yan. Ano yan, usually normal na yan. Normal na ang operation niya. Ayan. So ang nagiging problem lang yung na i-check yung 3 resistor na yan. Ayan. So bumirit na siya ng tuloy-tuloy. Ayan. Hindi na siya namamatay. Nakabirit na ang compressor niya. Yan. So okay na. Off na natin. Okay. Ayan. So normal na yan. Pagka ganyan. Ayan. So okay na yung board natin. Ito. So yung problema lang natin dun ay yung 3 resistor na nakita na lakay. So yun yung madalas na pinapalitan din natin ito. Kaya may mga stock kami ng parts na yun. So yun yung symptoms ng P4. Pero ulitin ko lang ha. Hindi lahat ng P4 error doon ang gagaling ha. May P4 error na nanggagaling sa sensor, pwedeng manggaling sa compressor, pwede manggaling din talaga dun sa IPM, or pag sinabi natin kasing IPM, ito na yung kabuuang board. So ulitin ko lang ulit, yung pagre-repair ng board, ang sinasabi natin is option 2. Depende ito kung i-go ng customer. So madalas sa amin, bilang isang service center, replacement po ang recommendation. Second option, repair. Okay. Third option, class B board. Kung may makukuha tayo. Ang importante, magawa ang unit. So sa hirap ng buhay natin ngayon, talagang nauuwi tayo sa option na i-repair ng board. Ayan. Okay. Para lang magkaroon ng aircon. Lalo na ngayon, parating na ang summer. So yun ang nagiging problema. Then merong isang sinasabi tayo na tips para maiwasan. Hindi man siya maiwasan, mabawasan ng konti ang mabilis na pagkasira. Kapag summertime, sobrang init ng panahon, huwag nyong ibaba ang temperature kasi hindi kakayanin palamigin ang mga room. So ang pwersado, compressor, fan, and syempre board. Ang nagdadrive kasi at ang bumubuhay do sa ating compressor, yung board. So kapag napwersa ang board, pag bumigay ang board, totally dead. Wala na tayong magagawa. Ayan. So okay na tayo dito. Yun lang, nabigyan nating tips. Yung 3 resistor lang sa P4 error. So common naman, kung gusto nyo magpaturo ng repair ng board, pwede kayong magsadya sa JDL Electronic Service Center. Libre po sa amin. Yan, si Lakay ang mag-a-assist sa inyo or si Arnel Baldonadi. Pag ako, bihira na kasi ako dito na gumagawa. Sila na po ang gumagawa lagi. So madalas, pag wala ako sa labas, dito, naggagawa tayo ng aming bahay kubo. Ayun. So, sa pagre-repair, sabi ko nga, retirado na ako sa pagre-repair ng board. Pero sa project, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa naman yung business ng JDL Electronic Service Center. Project, benta ng aircon, etc. Lahat. Kung ano yung pagkakakitaan, basta dissenting pagkakakitaan ng pera. Okay? Ayos.